Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. So, welcome back sa mga palaging nagabang ng mga readings ko. So, I'm going to do another general love reading for the collective. So, titignan natin kung ano yung lalabas, kaninong story to, sino maka-resonate nito. So, the reading is about you and your person's reading. So, titignan natin yung mga nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Yung mga plano ninyo para sa relasyon ninyo, kung pareho ba, yung mga tinatago nyo sa isa't isa, at yung mga pwedeng mangyari sa relasyon niyo. At titingnan lang natin ano yung lalabas sa card. So, let's see. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? So, takes what resonates and leave the rest. This could be a vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. And this is a timeless reading. So, kung kailan ninyo mapanood to, if naka-resonate kayo, then this might be your story. Okay? So, let's start. You and your person's reading. So, let's see. Titignan muna natin what is happening right now sa relationship ninyo. What is happening right now? Okay, so I can see here that you are not talking right now. Hindi kayo nag-uusap ng person na to ngayon. Parang isa sa iyo dito na nawawala ng gana, nawawala na ng pag-asa ba sa relationship, or parang wait lang, parang disappointed. So, napapa-challenge because of some clarities. So, parang the cycle has already ended sa inyo, or one of you cut off the cycle. So, malalaman din naman natin yan kung sino. And, parang feeling ko kasi, naghiwalay kayo nito dahil sa isa na din dito, might be, may issue kayo about other party or mga pangako na hindi natutupad. So, tapos, naiipit sa sitwasyon. So, at nagkaroon pa ng clarity dito. So, parang, kaya kayo naghiwalay ng person na to. So, ano ba yung nararamdaman niya para sa'yo? Ano yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Gusto niya mag-offer sa'yo ng new beginning. Second chance could be. Gusto niya maibalik yung harmony ng pagmamahalan ninyo. Gusto niya hindi pa rin siya gumigive up dito. Hindi, kumbaga, para sa kanya, naka-hold on pa din siya sa relationship ninyo. Even na may mga clarities na dito, gusto niya pa rin maibalik yung happiness na meron kayo dalawa before. The thing here is siguro, nasa feeling niya ngayon na kailangan ko muna siguro ayusin yung sarili ko. Kailangan ko siguro muna ayusin ang lahat. Kasi bago kanya kausapin at balikan, para syempre may pagmamalaki siya sa'yo, may ipapakita siya sa'yo na nagbago na siya or whatever. Pero ito yung feeling niya. Gusto niya mag-offer sa'yo ng second chance. And feeling niya that there is still a way na mabalik yung harmony ng pagmamahalan yung dalawa. So, ano naman yung nararamdaman mo ngayon para sa person mo, sa relasyon na meron kayo? So, ano yung nararamdaman mo? You might be dealing with Sagittarius or Aries or Leo. Sun, Moon, Rising, Venus. Yung feeling mo ngayon, you are not sure. Hindi ka sure
na kung babalik pa ba siya sa'yo. Wala ka pang total decision. Siguro feeling ko, nagpaparamdam na to siya sa'yo. Parang hindi ka lang sure kung tatanggapin mo pa ba siya. Kasi feeling ko may offer na dito eh. May action na. Pero hindi ka lang pa talaga sure kung tatanggapin mo to. I think wala ka pa talagang total decision about this. But kahit papano, meron ka pa rin ditong feeling na gusto mo pa din na, hoping ka pa din na one day maayos kayong dalawa. Na mapunta kayo sa victory ng relationship niyo. Ang problema lang din kasi dito, naramdaman mo din yung dahan-dahan na pagwawasak na relasyon ninyo. And feeling ko, meron ng mga changes dito and parang the cycle has ended. Might be pero alam mo yung meron kang feeling din dito na gusto mo nang mag-move forward and never look back from this, pero hindi mo din kaya. Kasi nga may hope ka pa na isang araw magkakaroon pa din ng victory yung pagsasama ninyo, pagmamahalan ninyo. You really wanted to move on na. You really want to heal from this. Kaya lang, dito sa decision mo na kung mag-move on ka na or hindi pa, dito ka naiipit sa sitwasyon na to. So, yun yung feeling mo. Sa ngayon, may mga options ka pa dito na whether tanggapin mo ba siya ulit or hindi muna. So, yun, siguro feeling ko, gusto mo muna siguro talagang makita yung effort niya na willing na talaga siya na ayusin ang lahat. So, let's see about any intention. Bakit siya bumabalik sa'yo? Aside sa feeling niya na mahal ka pa niya, gusto niya maayos kayo, bakit talaga siya? Ano yung reason talaga na bumalik siya sa'yo? Or bumabalik siya sa'yo? Ano yung intention niya? Gusto niya na ng changes this time. Ayaw niya na ng away, gulo. And ayaw niya na yung parang feeling niya na wala siyang freedom. Feeling niya naiipit siya in a way dahil siguro nagkaroon to ng third party tapos hindi man lang siya makapag-post. You know, wala siyang freedom into anything like that kasi third party tapos nandyan ka. And isa pa din siguro dito napagod din siguro to siya naiipit siya sa inyong dalawa. So parang ayaw niya na din ng gulo. This time gusto niya na ng changes, na great changes, pagbabago. And na-realize siya din naman talaga na mahal ka niya. So, willing siya. Parang he did take the leap of faith towards a new beginning with you. Bahala na kung ano mangyari. Hindi ako prepared dito, pero babalikan ko siya kasi mahal ko siya. Parang ganun. So, yung intention niya talaga is, gusto niya talaga na bumalik sa'yo kasi mahal ka niya. At gusto niyang mag-try yung best niya na magbago siya. So, may intention ka bang talagang tanggapin siya? If ever. May intention ka ba dito na balikan siya? Or tanggapin siya ulit? Definitely. May intention ka pa talaga dito na balikan siya. Kasi gusto mo pa din talaga na mabuo kayo ulit. Parang to pa rin yung mga pangako na magkaroon ng future together, magkaroon ng parang to build a family in the future. So, tsaka matagal na din siguro kayo. Madami na kayong pinagdaanan. Or it's either gusto niyang tatagal pa yung relasyon ninyo. Okay? Kung hindi man kayo, kung bago lang pa man kayo. So, gusto mo din na tumagal pa kayo. Gusto mo na siya na or either ganyan. Feeling ko nasaktan ka lang talaga sa mga nangyari. Sa ginawa niya sa'yo.
Kaya medyo naku-confuse ka pa ngayon na tanggapin siya. But then, feeling ko isa na din dito is might be na may issue kayo about past person. May issue kayo about past person. Dito ka nasaktan. And parang nakapag-isip-isip ka dito na baka maglalakas loob pa din siya na ayusin yung past niya. Parang nagkakaroon sa'yo dito ng realization na baka isang araw iiwan ka lang din niya dahil baka babalik din siya sa past niya dahil sila ata yung madaming pinagdaanan. Baka may family din sila. And ito sa inyo pangarap mo pa lang to. Ito pa lang yung talaga yung gusto mo, yung tatagal kayo at magsama na kayo at mag-build kayo ng future together. So, nasaktan ka lang siguro about thinking na kaya hindi mo pa talaga siya tinatanggap na baka wala ding mangyayari if ever you're going to give this person another chance. Medyo confused ka lang dito sa mararamdaman mo. Magpapakasal pa ba kayo one day? May chance ba na mangyayari yun? So, hindi ka sure, honestly. Kasi feeling ko, you're in a relationship with a matured person that has a past, might be has a responsibility, may mga anak in the past. So, ano yung plano niya? So, ano ba yung plano niya? Ngayon. Plano niya na maibalik kayo sa dati. Yung mabalik yung dating sparks ng pagmamahalan ninyo. Siguro pag-umpisa ulit as also that. Kaya lang, may nakikita pa din ako talaga sa kanya dito na unsureness or kahit naiipit pa talaga siya sa sitwasyon. Ang nakikita ko lang kasi dito, sobrang na-appreciate niya kasi yung pagmamahal mo para sa kanya. The thing here is, naiipit pa siya sa mga desisyon niya na gagawin niya. Ito siya, bumabalik to siya sa'yo kasi nga mahal ka niya. Pero, when we're thinking about the future, okay, future plan, ganyan, wala pa talaga siyang totally na like, ito na yung plano ko, tuldok na to, na babalikan kita at ikaw na yung gusto kong makasama pang buhay, tuldok na to. Wala pa siyang total na ganyan na decision or plans. Gusto niya lang talaga na balikan ka at kausapin ka at magkabalikan, magkaayos kayo. Kasi halos hindi na siya nakakatulog sa gabi thinking about you. Minahal ka kasi ng person na to talaga. Minahal ka niya. But then, the thing here is, may cheating pa din talaga dito. May issue pa din to about past. Feeling ko, sa past na to, hindi naman na sila, hiwalay na silang dalawa. As a point lang siya talaga na hindi niya hawak yung future. Kung anong pwedeng mangyari na baka isang araw, magkakabalikan din sila ng past niya. Paano ka? Parang ganun. So, wala pa siyang total decision. Baka may response. Sabi ko nga kanina, baka may mga anak po sila or may anak. So, hindi niya alam kung, hindi pa siya magsusure talaga na ikaw na talaga yung yung future niya talaga. Pero, mahal ka niya, kaya kanya binabalikan. Parang andun lang siya sa point na go with the flow lang tayo. Ano yung pwede mangyari, din mangyari. Sa ngayon, ito tayo ngayon, mahal kita. And parang hindi ako makatulog nang wala ka. Parang hindi ko kaya ang wala ka. Kaya bumabalik ako sa'yo ngayon. Though hindi natin alam kung ano yung pwede mangyari sa future. So, dito muna tayo sa present. Parang ganun lang siya. So, might be sa part mo. Might be ikaw sa part mo. Gusto mo yung makasigurado na. Kasi yun yung intention mo dito eh. To have a family with this person. To build a family in the future. And tatagal pa kayo na yung
gusto mo magseryoso na siya sa'yo. So, yun yung gusto mo sa kanya. Hindi naman sa ayaw niya, hindi lang pa siya sure kung yun ba talaga yung mangyayari sa inyo. Ayaw niya na siguro this time na mangako. Dahil siguro may mga pangako na din siyang hindi natupad sa'yo. So, may tinatago ba yung, tignan natin, ito yung ano niya, no, plano niya. So, yeah, may tinatago ba yung person mo sa'yo? May tinatago ba siya sa'yo? Might also be dealing with Capricorn. You might be an Aries. Aries could be Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo. Or you might also be dealing with Virgo. You might be Gemini or Virgo. Okay. Or Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's see. Ano yung tinatago ng person mo sa'yo? Ano yung lihim niya sa'yo? This person did really betrays you. Niloko ka talaga niya. And I think na may nangyari talaga dito. Parang pinaniwala ka niya sa mga bagay na hindi naman totoo. Parang sinaksak ka niya patalikod in a way. Akala mo totoo pa siya. Akala mo totoo siya ng kahit hindi kayo nag-uusap or kahit wala siya, pero yun pala, gumagawa na siya ng kagaguhan while hindi kayo nag-uusap dalawa. So, parang niloloko ka talaga ng person na to. And also, decision niya din, nakapag-decide din siya dito dun sa paghiwalayan ninyong dalawa. Hindi ko lang alam paano kayo naghiwalay. Feeling ko, umiwas to siya or gave you a silent treatment. Hindi nagparamdam, tumahimik, and desidido siya sa ginawa niya na yun. Kasi parang gusto niya muna mag-focus sa kanyang trabaho ba, sa goal niya, sa career niya, or sa responsibility niya, or ayusin yung buhay niya or sarili niya. Kaya nagkapag-decide siya na gawin yun. Pero yun na nga, dito na nga sabi ko, na-realize niya na mahal ka niya, na mahal ka pa rin talaga niya. Kahit siguro anong pilit niya na kalimutan ka, hindi ka niya makalimutan. Kasi gumugulo ka talaga sa isipan niya. Na-stress na siya minsan sa kakaisip sa'yo. Siya mismo yung pumutol talaga ng connection ninyong dalawa. But then, siya din yung nakarealize na mahal ka pala niya. Mahal ka pala talaga niya. So, kaya nag-decide siya, sabi nga dito na he take the leap of faith towards you. Bahala na, hindi siya prepared pero ginawa niya yun dahil sa na-miss ka nga niya at saka na-realize siya na mahal ka niya. Kaya ngayon bumabalik siya sa'yo. Though hindi siya sure sa mga pwedeng mangyari sa inyo, pero naglakas loob siya na bumalik sa'yo. Naglakas loob siya na kausapin ka. Though hindi siya sure, okay, sa mga pwedeng mangyari. So, naramdaman niya kasi yung compatibility ninyong dalawa. Kaya, madali siya, kapag para sa kanya, pagdating sa'yo, nakakaramdam siya ng safeness, nakakaramdam siya na parang may hope ang buhay, parang ganun. So, nakaramdam din siya talaga ng love from you. Feeling niya, minamahal siya ng totoo, parang ganun. So, ano naman yung tinatago mo sa kanya? Pero he did really betrays you. Let's see about this. I want to clarify this.
Mm, naipit siya sa sitwasyon with the past person involved talaga dito sa inyo. Dumating siya sa point na kaya siya umalis emotionally because of this past person. Sige, dalawa kayo sa buhay ng person na to. You and the past. So, trinay niya palang balansehin yung sitwasyon. Trinay niya, nag-uusap na sila nitong past. Tapos kayo pa. Nag-uusap sila ng past nung kayo pa. Kaya, na-juggle siya dito pala. Kaya pala parang hindi lahat ng sinasabi niya sa'yo na totoo. Akala mo nagpunta lang siya dito, pero yung pala, nakausap niya pala yung ex niya. Or kung LDR man kayo, akala mo anak lang niya yung kausap, yung pala pati asawa na ex na. So, hanggang sa napa-challenge siya sa sitwasyon na kung si kanino siya mag-o-offer ng victory again. Kasi itong ex na to, walay na to silang dalawa, pero nag-uusap sila ulit. Might be because of the children, might be or child na meron sila until sa parang feeling na nagkakaigihan ulit na hindi niya sinabi sa'yo. So, ikaw, ano ba yung tinatago mo sa kanya? Napagod ka. Napagod ka sa gulo, napagod ka sa away, or napagod kang lumaban. Pwedeng napagod kang lumaban. Parang I can see here na pinag-isipan mo din tong desisyon na to. Gumulo din talaga to sa isipan mo. Hindi ka nakakatulog sa gabi thinking about this. Pero because you are still hoping that this person will really going to offer you new beginning. Kumbaga, kayo na sa huli. Nag-aantay ka din talaga sa taong ito. Nag-aantay ka sa kanya kahit medyo disappointed ka na, hindi mo na na-appreciate yung sitwasyon. Nung time na medyo mabigat na yung mga pinagdadaanan ninyong dalawa, napagod ka talaga. Kaya lang, because of the past person nga talaga. So, feeling ko, di ba nagkaroon ng clarity? So, nung nagkaroon na ng clarity, doon na kayo nag-umpisa na parang nag-aaway-aaway na kayo, nagtatampo-tampuhan na, hanggang sa parang kahit bad trip ka na, gusto mo pa din sana na, na ikaw yung pipiliin niya, na mag-offer siya sa'yo ng new beginning, na magkapag-isip-isip siya, na ito na kayo, ito na yung bagong kayo, at ito na yung pipiliin niya, at hindi na babalik pa sa past, you know? So, honestly, wala naman ako nakikita ditong marriage card pa, so far. Baka ka-live-in niya lang to. Wala pa namang lumalabas na marriage card. Pero past to. Could be ka-live-in niya lang to. Kahit minsan, sa totoo lang, minsan naka-experience ka din ng pagbabago talaga sa kanya. On and off. Minsan, hindi ka nakakausap. Tapos, nag-aaway kayo. Parang lumalaban ka in a way para ayusin lang ang lahat. Parang nilalaban, ano ba tawag dito? Lumalaban ka para sa relasyon ninyo. Kahit hindi ka na naging masaya, sa totoo lang. Dumating ka din sa point na ganon. Pagod ka na, disappointed ka na, hindi mo na na-appreciate. Ang bigat-bigat na, feeling mo pasa na pasa mo na yung problema sa mundo. Kahit nandyan pa siya. So, naramdaman mo lang lahat ng yun talaga. Nagkakaroon ka na ng anxiety, pero dahil sa umaasa ka talaga, hoping ka na itong person na to na sana ma-realize niya yung mga sacrifices mo, pagtitiis mo in a way, pagmamahal mo sa kanya. So, sana ma-realize niya yun nang hindi ka man lang nagre-reklamo sa kanya. So, let's see. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo?
gusto niyang sabihin sa'yo na hindi niya masabi-sabi sa'yo. See? Pass. Alam ko na nakaramdam ka na ng coldness sa pagsasama natin dalawa. Alam ko na sa paghiwalay natin recently, parang nawalan ka na ng pag-asa. I just really don't know. Kasi ikaw naman, hindi ka naman nawalan ng pag-asa. Pero yun siguro yung naramdaman niya. Alam mo kasi parang mahal naman kita, sa totoo lang. Kaya nga ako bumabalik sa'yo dito. Nung time kasi na yun, okay? Nung time na nag-aaway tayo, nung time na naghiwalay tayo, or nakapag-decide ako na hiwalayan ka, or hindi ka nakausapin, parang nagkaroon ako ng realization na ayusin ko na lang siguro yung past ko. Kasi nung time na nagkaroon kami ng communication, parang nawili ako na ayusin ko na lang kaya to. Kaya dinadahan-dahan ko, you know. Pero alam mo yung na-miss kita. So kaya hindi ako, nasa point ako that time na magmo-move on na ba ako, or lalayo na ba talaga ako ng tuluyan, or mag-hold on pa ako sa relasyon natin dalawa. Kasi na-miss talaga kita in a way, kahit trinay kong ayusin yung sa amin, na trinay kong tanggapin na wala na talaga tayong dalawa, kasi ayusin ko na yung responsibility ko sa buhay, naayusin ko na yung past ko in a way, para sa siguro sa mga anak niya, sa anak niya. Kaya hindi ko man ginusto yung pag-alayo ko, labag sa loob ko yun, pero parang winasak ko sa inakala ko na maayos ko yun, na inakala ko kaya lang kitang kalimutan. Pero na-miss talaga kita. Kaya parang hindi ako naging masaya nang wala ka. Kaya bumabalik ako ngayon sa'yo. Tsaka nung time na yun, na hindi ako makapag-move on in a way, ini-stalk pa din kita. Chine-check ko pa din yung social media mo. At saka nararamdaman ko pa din talaga yung pagmamahala natin dalawa. Kaya bumabalik ako ngayon, nag-o-offer ako sa'yo ngayon ng new beginning. So, yun yung gusto niyang sabihin sa'yo, na hindi niya masabi-sabi sa'yo. So, ano naman yung gusto mo sabihin sa kanya, na hindi mo masabi-sabi sa kanya? You might also be dealing with Scorpio, as I said, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo masabi-sabi sa kanya? Gusto ko pa rin talaga na magkabalikan tayong dalawa. Pero gusto ko muna na maging matured ka sa desisyon mo sa buhay. Hindi ko naman nasabi na kung maging tayo man, tatalikuran mo na yung responsibility mo. Ang gusto ko lang is, of course, na maging matured ka sa decision mo. Pero gusto ko talaga na alam ko naman, ramdam ko naman na mahal mo ako. Yun yung gusto mong sabihin sa kanya. Ramdam ko naman yun. Ngayon na bumabalik ka sa akin, iniisip ko din na hindi naman ako selfish in a way na gusto ko angkinin ka lang, na sa akin ka lang. Marunong din ako mag-isip. Alam kong may responsibility ka sa buhay, at gusto ko i-continue mo pa din yung support mo sa kanila. Pero gusto ko sana na one day matanggap nila ako, or
kumbaga, intindihin mo or ano ba tawag dito? Parang magigets mo lang kung ano yung gusto ko. So, gumugulo din kasi talaga sa isipan ko lahat. Na-stress din ako sa kaisip. Minsan, ini-stalk kita, chine-check kita. Minsan, nagagather ako ng idea na baka lokohin mo lang din ako ngayon na kung tatanggapin kita ulit. Pero sumaya ako na nagkaayos tayo ulit or nung kinausap mo ako ulit. Ang iniisip ko lang kasi na ngayon na nag-uusap na kayo ulit ng ex mo. Baka kasi bumalik ka tapos aalis ka lang din ulit. So, gusto ko talaga sa totoo lang na magkaayos tayong dalawa. Gusto ko talaga yung magkasama tayo masaya. To have some reunion or magkita ba or something. Kasi you became my inspiration eh. I wanted you to offer me new beginning. I wanted us to be happy. I wanted you to be proud of me in the future. Na hindi mo ako kinakahiya. I wanted you to move forward towards with me to offer me a new beginning. Kasi parang sa totoo lang nako-confuse ako in a way na kung babalik ka sa akin at magkakabalikan tayo ulit. Ito na ba talaga to? Or baka mawawala ka lang din ulit. So, hoping na maging matured ka sa decision mo. And I just really want you to remember that I accept kung sino ka. I accept kung anong meron ka. At hindi ko tatanggalin sa buhay mo yun. Gusto ko lang na maging proud ka sa akin na ako na yung mahal mo ngayon. So, ano yung pwede mangyari sa inyo in the future? You might also be dealing with Aries or Gemini or Virgo. Magpapatuloy talaga siya sa'yo. Magpapatuloy siya sa pagbabalik niya sa'yo kasi hindi naman siya nakamove on from you eh. So mag-o-offer at mag-o-offer siya, magpaplano at magpaplano to siya para sa pagbabalik sa'yo or para tanggapin mo siya. Pero magkakaroon naman na kayo ng progress dito. Kasi magpapatuloy talaga to siya sa'yo mag-offer na new beginning. There's a possibility nga magkakaayos din kayo nito. Itong person na to in the future. Kasi dito, hindi ko pa nakita na tinanggap mo na siya. Pero meron na kayong communication daw. Hindi mo pa lang siya tinanggap. So, kasi nga natatakot ka na in a way. Pero dito sa future, may nakikita kasi ako dito na gagawa pa din siya ng best niya. Gagawin pa din niya yung best niya na tanggapin mo siya ulit. Pero kasi magkakaroon na kayo, continue na kasi yung communication ninyo dito eh. So, while nagko-continue na kayo ng communication ninyo, nagpa-progress na din yung connection. So, there's a possibility magkakaayos at magkakaayos kayo nito. I just really don't want to make sure na kayo na yung magiging in the future. Kasi madami pang pwede mangyari. Pero ang nakita ko lang dito na possible na tatanggapin mo siya ulit at magiging kayo ulit. Kasi mahal ka naman talaga ng person na to. So, yun. That is my reading for you. Eto dito, hindi ko nakita yung marriage card dito ha. So, kung married itong person mo, at nakikita ko hiwalay na to sila, hindi sila nagsasama. So, hindi to para sa nagsasama tapos merong itong other person. No. Itong person na to is hiwalay na siya sa asawa niya. Hiwalay na bago naging sila. Naging sila na ng siguro mga years na din. Tas naghiwalay. Okay, ano ka lang, parang summarize ko lang. Naging sila na ng parang
naghiwalay sila. Tapos, kasi nga, 'di ba, sabi dito sa kwento na nag-usap sila ulit ng ex niya, might be because of the children, the support, whatever it is. And unexpectedly, parang yung pag-uusap is na parang medyo nauwi siya sa what if kung ayusin ko na lang, what if kung magkabalikan na lang, mga ganang mga bagay. So kaya dito gumulo hanggang sa nag-away, nagkakatampuhan na, nag-aaway na hanggang sa hindi na nagparamdam. So madami ng mga changes na nangyari. Kasi may nakikita na ako dito na nagtitiis na eh. So wala akong nakitang marriage, baka live-in lang na may anak. And baka hindi naman sila nagkabalikan. Nag-try lang pa na ayusin. Pero na-realize niya agad na mahal niya to, kaya binalikan niya. So, yun yung nakita ko sa kwento. Okay? So, takes what resonates and just leave the rest. That is my reading for you. Thank you and God bless.